Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Thursday. So, happy Thursday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo. At saka hindi lang yan, sa mga makasolid na Mama Sam dyan na laging tumututok dito, araw-araw, maraming salamat guys sa inyong lahat. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. So, para sa una nating chika, eto nga, pambaton natin sa Miss Charm na si Cyril Payumo. Super duper close kay Thailand. Tingin mo, Mama Sam, strategy game kaya ito ni Cyril? Ako para sa akin, mas maganda na mag-create si Cyril ng friendship. At eto nga, maganda yung naging relasyon nila ni Thailand. Nung una, parang iniisip ko, naku, mukhang mag-iisnaban tong dalawang to. Pero ngayon, nakita naman ninyo, super duper close. Diba? So dito, pinapakita talaga ng Thailand at saka ng Philippines na talagang sobrang bonding ang nabubuong relasyon sa bansang to, sa dalawang bansang to. Imagine ninyo, si Gatchabel at saka si, tawag dito, si Gatchabel at saka si Emma Tiglao, di ba? Naging maganda ang relasyon. Antonio Porciud at saka si Michelle D, maganda ang naging relasyon. Hindi nga lang naging close ng todo-todo itong si Atisa Manalo at saka si Vina, di ba? Kasi syempre alam na ninyo, di ba? Pero natutuwa ako na nagki-create yung dalawang bansang to ng magandang relasyon. At yun ang bongga, di ba? So yun. And then, strategy game ba to ni Cyril Payumo? Maaaring hindi. Nagkataon lang na talagang sobrang nandoon na nai-enjoy niya dahil meron siyang friendship. At maganda to kasi mas may inspired silang dalawa na habulin ang spot na makarating sila sa top 5 ng competition na to. And good luck kay Thailand at saka kay Philippines. Malay mo, silang dalawa ang mag-last two standing, di ba? So yun, sa Cyril Payumo, malakas ba ang laban sa competition? Napapansin ko, parang feeling ko nag-i-enjoy si Cyril and then nandoon siya sa sistema na talagang laban na laban. Parang feeling ko mas malaki yung pag-asa ni Cyril more than doon sa Miss Cosmo. Sa totoo lang. Pero tingnan natin, hindi kasi natin alam kung ano pa ang mga eksena, ano pa ang magiging ganap ni Cyril dito sa laban nila sa Miss Charm, di ba? So good luck. Yes, parang nakikita ko malakas yung laban ni Cyril. And then para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, Fatima and Kitot. Anong masasabi mo bilang Reyna? Actually, yung nanonood ako ng Miss Cosmo, nakita ko si Kitot na parang sobrang, alam mo yun, sobrang proud na proud talaga siya na Reyna siya. At in fairness sa kanya, meron namang sinabi ang lola mo, hindi masyadong maganda, pero nandoon na meron siyang charisma. So, kahapon pinapanood ko siya doon sa swimsuit. Nakikita ko na parang, alam mo sa totoo lang, hindi ako nagagandahan sa runners-up at saka sa queen, pero naiintindihan ko kung bakit sila ang pinanalo. Paano naman kasi, madali silang pakibagayan, tapos yung personality nila, sobrang ang OA, yung alam ninyo yon na parang naiintindihan ko kung bakit sila Reyna dyan. And then ito naman si Fatima, ay nako, punong-puno ng drama, di ba? So, hindi pa rin natatapos ang mga eksena, hindi pa rin natatapos ang mga ganap
kay Fatima. Kaya, ayun. So, nakakaloka sila. So, but, dalawang reyna, pakita nila kung bakit sila reyna at para matuwa sa kanila ang mga tao. Diba? Kayo ba? Natutuwa ba kayo kay Kitot at kay Fatima? So, good luck sa kanila. And then, para naman sa sumunod na chika, eto nga, kahapon nga, may pa-interview si Fatima at sinabi niya nga sa kanyang interview, fake news daw ang nagsasabi na binili niya ang Miss Universe crown. Baka daw sa Walmart pwedeng makabili pero sa Miss Universe organization ay imposible daw ayon kay Fatima. Kahapon sa interview ni Atisa Manalo, sinabi niya na wala namang resibo sa mga naririnig natin at mahirap mag-conclude ng ganon. Yeah, maaaring meron tayong mga tawag dito, parang yung kutob, meron tayong mga pero kasi hindi pa rin natin pwedeng masabi na ay oo, binili nila, di ba? But ang nakikita ko dito kay Fatima ay nakakaawa minsan kasi parang tinatry naman niyang i-explain yung side niya pero parang hindi pa rin pinapaniwalaan ng mga tao. Tapos tinatry niya na yung side niya, sabihin yung side niya, kung ano yung eksaktong nararamdaman niya, pero yung mga tao nagtataas ng kilay sa kanya. So, hindi ko alam kung hanggang kailan to ang eksena ng ganito kay Fatima, pero nakakalungkot kung iisipin mo kasi parang he tried her best pero parang may kulang pa din, di ba? So, hindi pa rin niya makonvince yung mga tao na siya talaga yung nanalo Miss Universe. Ang sabi niya nga, she work hard. Work hard! Paano? So, yan. But, good luck kay Fatima. So, ngayon nasa New York si Fatima. Sabi ko nga, nakuha niyang pumunta ng New York at magpa-picture doon, di ba? Pero, hindi niya nakuhang mag-visit dito sa mga, tawag dito, naging sponsor ng Miss Universe. Sana, ang ginawa muna nila ay, nakiisa sila kay Mr. Nawat, inalam nila na sino ba yung mga dapat pasalamatan. Sana pinuntahan at binalikan nila yung mga sponsored sa kanila. Hindi yung parang deadman na lang sila at ang gumawa nun ay si Vina, di ba? So yun, so may mali talaga sa organization kasi parang pinaalis na siya dito sa Thailand na dapat hanggang 10 pa siya dito kasi nga may mga eksenang ganyan na dapat magpapasalamat sila sa mga sa mga tawag dito, sa mga sponsors nila. Kasi sabi nga ni Mr. Nawat noon, hanggang 10 daw. Tapos wala na, hindi naman ginawa ni Fatima. Umalis na si Fatima at ayun, nagpa-interview at umeksena ng bonggang-bongga sa interview niya at binida niya ang sarili niya. So, mga tao, ang reaction naman sa kanya, talaga ba? Di ba? So, kawawang Fatima, nakakaloka. Lokang-loka ako. At ito nga, pumutok ang balita kahapon dahil Fatima binenggan ni Nawat. At isa daw sa mga fake news na claim niya na tinawag siyang alam na ninyo yon. So yun, so nagkaroon pa nga daw ng ididemanda daw ni Mr. Nawat. Hindi ko alam kung totoo to na ididemanda talaga siya ni Mr. Nawat, pero ang alam ko ay nagkaayos na sila, di ba? Parang nagkaroon na sila ng tawag dito, ng reconcile. Kasi pagkatapos ng Miss Universe, alam ko nag-shake hands pa silang dalawa, and then, alam mo, nagkayakapan pa, tapos ngayon biglang may mga ganyan. Ewan ko, hindi ko alam kung paano nila aayusin to. Sabi nga ni Atisa Manalo, pwede naman daw to ayusin nilang dalawa na hindi na pinapaalam sa buong mundo, di ba? So, ako para sa akin, siguro mas maganda ganun talaga ang mangyari. Para matapos na, kasi parang kawawa naman yung mga yung mga eksena nila na parang ginawa ng teleserye, di ba, na inaabang anong chikan niya naman ni isang taon. So yun, so nakakaloka, sobrang intriga talaga ng Miss Universe ngayong taon na to. And then ayun, so hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa isinampa sa kanya ni Mr. Nawat, pero hindi ko alam kung paano sila mag-aayos dito, di ba? So, good luck sa kanila at malaman natin kung ano ang mga susunod na mangyayari na nakakaloka ang eksena. So, good luck. So, nagkaroon na tuloy sila ng demandahan, di ba? So, yon. Syempre, Pawin Sudadurin at syempre, Philippines at Atisa Manalo.
top 5 finisher sa Miss Universe. Anong chika mo dito, Mama Sam? Oo nga, sinasabi nila, yung kapalaran daw ni Pawin Sudadurin ay parang naging kapalaran daw ni Atisa Manalo. Parang ang inaisip ko naman, parang ang layo naman, charot. Yung kay Pawin Sudadurin, wala naman silang announcement na, oh, you are third runner-up. Pero pareha sila naka-top 5. So, yon. Kasi itong si Pawin Suda, bet niya si Atisa na manalo ng Miss Universe. So, diba? Sana naupo na lang hurado si Pawin Sudadurin. Hindi ko alam kung bakit hindi siya ginawang hurado. Pero, ang sabi ni Pawin Suda, natuwa daw siya sa ipinakitang performance ni Atisa Manalo during preliminary competition at saka finals night. Ako naman, ang parang masasabi ko, oo naman, lahat naman tayo natuwa. Kasi, di ba, nag-aalinlangan na nga yung iba na parang ano bang mangyayari dito kay Atisa. Pero, in fairness kay Atisa, ang ganda ng strategy game niya. Habang nagkakagulo yun lahat, wala siyang pakialam doon sa mga eksena ng iba. Basta siya, arriba lang siya. At, natuwa ako kasi, natapos niya yung journey niya as a contestera ng maayos at natupad yung pangarap niya na makapag-compete sa Miss Universe. Hindi man siya nanalong Miss Universe, pero at least, di ba, masasabi mo na naka-top 5 siya sa Miss Universe. Kaya yun yung maganda kay Atisa. Kaya kahapon sa interview niya kay Boy Abunda, sobrang natuwa ako dahil, ayun nga, sinasabi niya doon na focus lang siya doon sa mga eksena. Pero ito, ano daw yung masasabi ko na hindi daw pala inoffer kay Atisa Manalo yung Miss Universe Asia. Eh di nakakaloka, di ba? Kasi ang dami nagko-conclude na inoffer sa kanya, inoffer kay Bina, yun naman pala, wala naman palang ganun na ganap. So mas maganda na na-clarify ito ni Atisa kasi syempre parang kung iisipin mo parang ano ba, nagmamaganda. Pero ang sabi naman ni Atisa, kahit hindi naman daw i-offer sa kanya, hindi pa rin daw niya tatanggapin. Oho. So yun, kahit daw i-offer pa sa kanya, hindi pa rin daw niya talaga tatanggapin. So parang ganun din, di ba? Buti na lang hindi na in-offer sa kanya. Kasi kung in-offer sa kanya, hindi rin naman pala niya tatanggapin. Pero ayun, kinlaro lang niya na walang operan na naganap na parang ibibigay namin sa iyo yung Miss Universe Asia at wala siyang tinanggihan kasi wala naman daw in-offer. So, ang lahat nyon ay fake news. Charot. So, yan. Nakakaloka. Kaya, hindi lahat ng mga nababasa ninyo ay kailangan natin paniwalaan. Kasi, hindi natin alam kung ano yung totoo sa mga intriga at ano ba talaga yung mga nangyayari sa mundo ng pageantry. O, diba? Kaya, laban. So, yon. At para naman sa sumunod na chika, sabing ganon. Ano naman daw ang masasabi ko kay, eto nga, syempre sa ating pambato na si Chelsea Fernandez sa Miss Cosmo. Malakas daw ba ang laban ni Chelsea Fernandez? Sa ngayon, syempre hindi natin nakikita at hindi natin nalalaman na malakas ba ang laban ni Chelsea Fernandez. Dalawang event ang hindi siya nakuha sa top 5. Paano naman kasi madami namang candidates at marami ding magagaling. Aminin naman natin na hindi lang naman na dapat include si Philippines para lang matuwa tayo. Kasi sila USA magaling din naman, pero hindi rin naman sila nakapasok. Kumbaga sana maging fair. Maging fair din tayo doon sa mga nakikita natin. Kumbaga, okay lang yan. Kasi wala namang bearing yan eh. Kahit pa sabihin natin, oh, siya yung nag-best in swimsuit. Oh, sila yung nag-top best catwalk. Wala namang bearing yun. Ano lang yun? Kumbaga parang ang totoong laban ay makikita natin sa preliminary competition ng Miss Cosmo. Ako naniniwala ako na malakas pa rin ang laban ni Chelsea Fernandez. Ihahantulad ko siya katulad ng kay Emma Tiglao. Di ba si Emma Tiglao wala din sa mga top 5 ng mga events? Oh. So parang ang feeling natin, nako, mukhang nadidihado na ang ating pambato. Pero nakita naman ninyo, di ba? Pagdating ng free league, talagang binigay niya yung lahat. Pagdating ng finals, ayun, kinuha niya yung corona. Winner ang lola mo, di ba? So yon. So okay lang yan. Huwag kayong mabahala. At huwag kayong magpakita ng pangit na attitude dahil hindi tayo nakakapasok sa top 5. Maaaring yes, ang feeling natin ay nilalaro na tayo na organization. Pero guys, tingnan nyo rin yung mga candidates. Yung napili nila kahapon sa Best in Swimsuit, ang bongga. So, okay lang yan kung hindi nila nalagay dyan si Philippines. Yes, ang importante ay maganda ang naging performance ni Philippines. At
ayun ang anuhin natin, di ba? So, yun. Laban lang Philippines. Kaya natin yan. Ganon! At para naman sa sumunod natin, chika, Miss Grand. Ayan. So, naglabas ang MGI na All Stars. Anong chika mo dito, Mama Sam? Ito daw ay gusto nila yung kahit daw sino at saan galing pageant. Basta daw sumali daw ng Miss Grand. So, ito nga, sinasabing gano'n. Ako, ito na yung chance ni Michelle D na lumaban dito o kaya daw si Atisa. So, All Stars. So, nakakatuwa kasi naglabas sila ng ganitong edition. So, medyo exciting to dahil bago. So, kailangan talaga nilang maggawa ng eksena ngayon na parang very grand. Kailangan talaga grand. So, maganda yung ideas na All-Stars. Yung All-Stars na dati ng mga reyna sa iba't ibang klase ng pageant. Dapat ganon. So, ako para sa akin, exciting to. Pero, hindi ko alam kung kakagatin to ng mga reyna na galing sa Miss Universe, galing sa Supranational, galing sa Miss World. Hindi ko alam. Pero, tignan natin kung anong mangyayari. But exciting para sa Pilipino. Pero kasi kung ako, wag na muna sana ngayong taon na to. Kasi parang feeling ko sayang. Sayang kasi nag-back-to-back na tayo. Parang tingin ba ninyo, ibibigay ba sa atin uli yung back-to-back and back? O diba, parang ano yun, Philippines na lang lagi, charot. So yun, hindi ko alam. Pero maganda at interesting tong ano na to, All-Star. So, kung tatanungin kita, sino ang gusto mong makita na lumaban, na beauty queen na siya sa ibang pageant at lalaban siya sa Miss Grand for the All-Star Edition. So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yon. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.